So, magandang araw. Gagawa tayo ng video. So, nandito na naman tayo sa mall as usual. May bibilhin lang din. So, nung papunta ako dito, may isa ako na-approach. Tapos, wala na ako nakita. Titingnan ko mamaya kung meron na. Kasi so far, wala talaga. Although marami namang babae dito sa mall. Kasi nga, magdi-December na, no? So yung mga tao magsha-shopping lang yung mga yan. Shopping lang sila, pasyal-pasyal, gala-gala. Tsaka magsi-sem break na rin. Ibig sabihin, hindi sem break, yung parang bakasyon, di ba? Holiday off. Kaya maraming mga tao sa mall. So yun nga, yung approach ko, papunta pa lang ako dito sa mall. Pumunta kasi ako sa warehouse eh. Tapos, siya, Inchik ata, yun o Korean. Tapos tinanong ko pangalan. Alam mo, gusto niya ako kaso mas nangingibabaw yung takot niya. Kasi, sabi ko, anong pangalan niyo? Binigay naman niya, sabi niya Suki. Tapos sabi ko, kinompliment ko lang siya na cute siya, ganyan. Actually, wala naman, naniniwala pa rin talaga ako na kahit ano sabihin mo talaga, kahit sabihin mong basta genuine. Ibig sabihin hindi yung pick up line. Kahit ano sabihin mo basta genuine, huwag pick up line. Kasi yung mga pick up line, fake yan eh, hindi totoo yan eh. Scripted yan, parang nirehearse mo yan sa utak mo. So, hindi maganda yan. Kuwari, kagaya ko, although parang pick up line din naman yung you're cute, mga ganyan, pero genuine yan. May pagkakaiba kasi sa tono eh, tsaka sa yung mga rehearse kasi, halata talaga siya na scripted, tsaka yung vibe parang off. Yung pagkasabi mo parang, basta halata ng babae yan, yung parang vibe na sinasabi nila na parang off, ganun. So yun nga yung sinasabi na hindi genuine pagka sinabihan mo ng ganun. So ayun, sinabi niya pangalan niya Suki. So nagpakilala naman siya, tapos sinabi ko, gusto mo kunin number ko. Sabi niya, alam mo, nag-aalangan siya, nakasmile na parang gusto niya kunin, pero sabi niya, hindi daw siya taga dito. Sabi niya, hindi ako taga dito eh. So, sabi ko, okay, have a good day, ganun. Ayoko kasi mag-convince eh. Kasi gusto kong ma-detect nung babae mismo na gusto ka talaga niya from the jump, di ba? Parang umpisa pa lang, ma-detect na niya, ma-realize na niya, or ma-recognize na niya yung lalaki na kaharap niya, di ba? Parang yun yung gusto ko mangyari. So any resistance, pinapakawalan ko na yan. Sinasabihan ko na, have a good day, ganyan. Tapos yung katawan niya, palayo na, pero parang minamagnet pa rin. Parang may pa-pull papunta sa akin. Pero ganun pa nga rin, di ba? Ibig sabihin, mas nangingibabaw yung takot niya kaysa kagustuhan niya sa akin. Ba't ko papipilitin, di ba? Tsaka yun din, pag-usapan na natin yan. Bakit ganito yung pinapakalat ko na first impression last? Kasi di ba may tinatawag tayong frame. Mga parang, hindi naman talaga, ibig sabihin lang naman ng frame yung reality, kung sino yung papasok sa reality. Ako ba yung magli-lean forward dun sa babae, or yung babae ba yung magli-lean forward papunta sa reality ko, di ba? So yun lang naman yung frame eh. Reality na papasok ko eh, kung sino yung papasok dun sa Kasi nga, di ba, about relasyon, wala talagang balance yan. May leader, may follower, dominant, tsaka submissive. So, obviously, yung submissive, yun yung papasok sa reality ng dominant. Pero, both makikinabang pa rin. Kasi, wala ka namang fino-force eh. Parang hinahayaan mo lang yung babae na gawin yung gusto niya hanggat sumusunod siya sa utos mo. Actually, mapagpalaya nga yun eh, kasi wala kang pakialam sa gagawin niya kung mag-party-party man siya sa gabi, di ba? Basta hindi yun nakaka-apekto sa pag-uutos mo, di ba? Kaya nga pag nakikipagrelasyon ako, nahayaan ko yung babae kahit pa ihatid siya ng lalaki, hatid sundo, or kung ano-ano pa man. Kasi meron yan mga category yan eh. Gagamitin na lang naman niya yung lalaki na yun para libre ng di ba, hatid sundo, tapos libreng pagkain, yung mga free meals, ganun.
pero magpapatira sa'yo, di ba? Ganun lang naman yun eh. Tsaka yun yung boyfriend, girlfriend din pala, yung may mga label. Yung may mga label kasi, ano yan. Diba, first impression, last. Parang yung lalaki dyan, nakipag-friendship muna or nanligaw. So, di ba, ano ba yung suffixes nung ano, boyfriend, girlfriend. Di ba, suffix? Ano ba yung suffix nun? Boyfriend. Friend yun nasa sa last, di ba? Girlfriend. Friend yun nasa last, di ba? So, yung suffix na yun is obviously friend lang talaga, di ba? Yun lang naman yun eh. Eh pagka yung tinatawag ko na ano, yung sinishare ko dati na ano, na situationship, magmi-meet kayo ng babae, tapos siguro kung gusto mo kumain, pwede lang naman, wala namang masama doon. Basta pasok pa rin sa reality mo kung yung gusto mong kakainan, hindi yung tatanungin mo na saan mo gusto kumain. Simping tawag doon. Basta anything na POV mo sa babae or kipi is ikaw pumapasok dun sa ano, nagli-lean forward. Ikaw yung pumapasok sa realidad ng babae. Kagaya ko, nalilibre na naman ako ng fast food, pero yung babae yung pumapasok sa reality ko kasi passive lang talaga siya. Pag gusto ka talaga ng babae, shut up talaga siya. Parang yung ano, wala talaga siyang gagawin. Parang tahimik lang siya, tapos susunod lang siya sa lahat ng mga gusto mo. Tapos, saan mo gusto? Minsan, papansin mo, di ba, yung may mga pinopost ako na solo na picture, yun, yung mga kasama ko yung nagpipicture nun. Obviously, siya yung mga nagpipicture, di ba? Tsaka yun yung ano niya, ipi-please ka niya, siya yung mismong kukontak sa'yo. Di ba, baliktad, di ba, sa mga lalaki? Yung mga lalaki, 'di ba? Yung majority to, 'di ba? Yung mga lalaki picture nila. Tama yung sinasabi ni Bugoy kasi na-experience ko rin 'yan. Yung mga lalaki majority kinukuha nila yung picture ng girlfriend nila, tapos nilalagay nila sa ID nila or kung ano-ano, wallpaper. Baliktad to. Pagka yung babae pumasok sa realidad mo, ikaw parang simp talaga. Magiging simp yung babae. Siya yung parang manliligaw, ganon. Siya yung maglalagay ng picture mo dun sa ano niya, wallpaper, sa ID niya. Tapos siya yung magko-contact sa'yo. Yun nga, yung parang manliligaw, di ba? Nakwento ko na rin to dun eh, dun sa bar experience ko, di ba? Kasi tinanong nga ako nung parang ano dun, yung nagpapa-ladies drink. May shota na ako. Eh ako kasi honest naman ako, sinasabi ko ng totoo. Sabi ko meron. So, ano yun, sabi ko gusto niya ako eh. So ano yun, parang ikaw yung nililigawan, sabing ganun. Sabi ko, ewan ko. Parang ganun na nga. So tapos nagbago siya ng treatment. So siya naman yung pumapasok sa reality. Yun nga yun yung nilapdansan ako, sinasayawasan ako. Tapos sinusubuan, minasahay pa yung kamay ko. Tapos sabay hinahalikan ako, diba? So yun, ganun yun pagka yung babae papasok sa'yo. Now, hindi lang to sa relasyon sa babae at lalaki or situationship. Pag situationship kasi, babae yung papasok sa reality mo, di ba? Kasi nga, i-test mo siya eh, kung talagang susunod ba siya sa lahat ng mga utos mo, di ba? Bago, paghihirapan niya yung inaasam-asam niya na label, di ba? So, ganun yung mangyayari. Now, hindi lang sa babae at lalaki yan na relasyon na. Pati sa mga kaibigan mo, boss mo, sa mga katrabaho mo, ganun din yan, may frame din yan, lalo na sa trabaho. Nito nga lang lately na realize ko puro manipulation talaga yung nangyayari lalo na pag nagtatrabaho. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, pumaldo kayo para hindi na kayo maging empleo. Or kahit na yung nagbebenta ng produkto, 'di ba? Magbebenta ng produkto, magbebenta ka pa rin diyan sa Kasi mayroong mga talk shit din ng mga tao na Joy Reserver lang. Naranasan ko yun, nagbebenta rin naman ako sa Facebook supermarket eh. Tapos magme-message, ang daming yung tatanong, mga ganyan. Tapos sabay wala naman pala. Hindi naman pala bibili. Yan yung makakalaban mo pag nag-business ka ng produkto. Kaya nga ayoko ng produkto eh. Kasi parang puyat ka, tapos daming go-inquire, tapos sabay although pwede ka naman yung parang sa Shopee,
Di ba, yung bibili na lang siya tapos wala nang usap-usap. Pero ganun pa rin, di ba, may cancel pa rin yan. Tapos i-repack mo. Tapos may specific time na kailangan mo ipadala, di ba, yung produkto. Hindi ganun kadali yan, mahahassle yung produkto, di ba? Mahahassle din yan. Wala talagang easy life talaga. Kahit nga online yung pagko-content, di ba? Itong Facebook, tagal-tagal ko nang ginagawa to, Facebook sa YouTube eh. Hindi nga pumatong ng 1K yung ano ko eh, yung subscriber eh. Hindi pumatong ng 1K. Pero kung consistent naman ako, siguro papatong. Nadaig pa nga ako ng mga AI eh. Kasi nga, di ba, marami ng AI pinifeed. Yung mga faceless na channel sa YouTube. Tapos sabay ano, ewan ko kung paano nila ginagawa. Gusto ko tuklasin yun eh. Kasi yung mga ganun channel, ang bilis magkaroon ng 1,000 subscriber eh. Mga 3,000, 7,000 agad, mga ganun. Tapos yung boses, consistent lang siya, parang monotone na parang AI generated talaga. Kaya nga gusto ko yung mga ganun eh. Kaso hindi naman ako marunong gumawa. Isa rin yun, maganda pagkakitaan. Siguro pag mag-o-all-in ako ng online, pagka hindi na ako nagtatrabaho talaga, gagawin ko, enjoy ko talaga na sagad, di ba? Sine-sine, pa-mall, approach, walker, bira ng bira. Tapos gagawa ka ng ano, sideline na ganyan, di ba? Yung online. Mag-online ka na ganyan, gagawa ka ng content. Siyempre, para hindi mo magagalaw yung kita mo na passive, di ba? Panggagastos mo lang na pambira, yung mga kinikita mo sa online money, malinis, di ba? Hindi mo magagalaw yung parang savings mo. Kasi ayoko rin galawin yung mga savings, di ba? Kasi nga, paano kung may mga emergency? Although, naniniwala naman ako hindi ako magkakasakit dahil may information ako about sa nanotech eh. Tsaka hanggat continuous ka nagdi-detox na metal tsaka training, hindi ka talaga magkakasakit. Tsaka 100% yan, igagaranti ko na sa inyo, hindi kayo magkaka-cancer. Kasi yung nanotech, genetically modification yan eh. Kaya nga GMO, di ba, yung mga pagkain, process food, di ba, GMO. Modified yung genetic mo niyan. Kaya nga GMO, di ba, genetically modified. So, pag kumakain ka ng processed food, ano ba yung cancer? Genetic modification, di ba? Mga materials niyan, plastic, tsaka heavy metals. So, para maiwasan mo yung mga ganyan, is hindi ka kakain ng hindi ka kakain ng mga processed food. Tsaka i-detox mo yung mga heavy metal sa katawan mo. Which is yun nga, yung alam ko, coriander, garlic, tapos spirulina, coriander, yung mga ganyan. As training, magpapapawis ka. So, yun, gagaranti ko talaga sa inyo, hindi talaga kayo magkaka-cancer. So, yun. Yun din yun eh. Kaya, so mabalik tayo dito sa sa frame na sinasabi ko. Now, sa pakikipag-deal din sa mga tao. Kasi diba, kunwari may business ka, may paupahan ka, or kung ano-ano pa mga business dyan, produkto, may frame pa rin yan eh. Makikipag-deal eh. Kasi yung respeto nila, ibabase nila doon. Kaya kailangan talaga i-apply yung mga Machiavellian principle. Yung parang scarcity, ibig sabihin hindi ka magpapakita. Kasi ganun din eh sa mga kapitbahay ko dati. May kapitbahay ako na hindi ko nakikita eh. Curious din talaga ako. Tapos pag nakita mo sila parang once in a blue moon, di ba? So nagiging importante yung tao na yun kasi hindi mo gaano nakikita eh. Ano yan subconscious yan Kaya effective din talaga yung mga Machiavellian principle. Tsaka hindi naman manipulation yun eh. Nagfo-focus ka lang talaga sa sarili mo. Kasi nga, di ba, bibigyan mo lang ng atensyon yung may mapapala ka, self-improvement, tsaka pumera. So, kung wala kang mapapala sa pagkikipag-usap, so parang matik na rin yun. Gagawin mo scarcity yung sarili mo, di ba? Kasi hindi ka lalabas para lang sa walang kwenta. Pakikipag banding, putang ina. Nabiktima rin naman ako ng ganyan, yung mga ganyan banding na yan. Tapos wala namang mapapala, hindi kang pepera.
Siyempre, yung mga ignorante pa ako dati, hindi ko pa na-share. Kaya nga, sinishare ko na sa inyo tong ganito para mag-focus na kayo sa pera pa lang, maaga pa lang. Tapos, pagka marami na kayong pera, marami na kayong nabibira na walker, tapos nag-approach kayo, pucha, alam mo yung relasyon, ayaw mo na talaga yan. Ayaw mo na talaga yan. Kasi nga, ba't pa ako maipagrelasyon nakukuha ko naman yung kailangan ko. Di ba nga success, makuha mo yung gusto mo sa terms mo. Now, magkaiba tayo ng realidad kasi ako ayaw ko talaga mag-reproduce kasi hadlang yan sa akin. Di ako makakalis, di ako makagala. Gusto ko pumunta ng Thailand or kung saan-saan pa man. Hindi mo maiiwan, di ba? May alaga ka. Sasama mo pa yan, dagdag ulo, di ba? Alalahanin. So, yan yung sinasabi ko kaya ayaw ko mag-reproduce. Although nagsusunog rin ako ng oras, pero yung oras na yun, nabibigay ko sa sarili ko, nasasagat ko talaga yung experience bago ako matodas, di ba? Ayun pa pala, meron pa pala ako dun sa mga pasyente dun sa meron na naman merong matanda, biglang nagsalita, sabi ko, I don't want to die. So isip-isip ko, nako, pati naman din ako, mamamatay din naman Lahat naman tayo mamamatay. So parang pa lang yun, parang signs na yun na kailangan isagad mo talaga yung experience mo sa mundo. Kasi nga, di ba, yung matanda, di ba, takot siya mamamatay. Ano bang fear nun? Malamang hindi niya na-fulfill yung mga gusto niya, di ba? Kasi nga sinabi ko na sa inyo, yung success is nakuha mo yung mga gusto mo, di ba? Kaya nga sinasabi ko na sa inyo dito, gumawa kayo ng paraan para makuha yung gusto nyo. Kung ano pa man yan, di ba? Kasi wala talagang tutulong sa inyo. Lalo na yung pera talaga, nako. Madugo kasi talaga pag sa lalaki. Wala kang pera kasi marami na ako ng mga kapitbahay na pogi na naka-reproduce sila, tapos ngayon wala na rin, wala nang anak. Wala sa kanilang poder yung anak, tsaka wala rin yung babae, baka nga wala nang contact So walang silbi yung reproduction, di ba? Reproduce ka nga, tapos wala naman sa hindi mo kasama, wala rin silbi. Kaya nga yung mga nambubuntis, yung mga kung ano pa strategy na panggagancho, di ba? Bubuntisin ko to para matali ko tong babae. Ako, kung wala kang pera, aalis din talaga yan. Long term to pinag-uusapan natin Maging realistic tayo dito, long term to Siyempre pagka long term, kailangan talaga ng pera dyan. Hindi realistic na pogi ka lang dahil aalis din talaga yung babae. Kasi marami na talaga akong kapitbahay na ganyan talaga na may tsura. Iniwan din naman talaga kasi walang pera Gagana lang yan, tira. Pocha, kung gusto mo lang naman ng SEX or tira lang naman, di ba? Magbayad ka na lang. Kung hindi mo nakukuha sa approach. Kasi approach din naman, time consuming pa rin yan Kaya hindi pa rin talaga ako sang-ayon doon kay Locario Although ginagawa ko siya ngayon kasi for social development lang naman. Ibig sabihin, i-overcome mo yung fear mo, anxiety mo, tsaka the way ka makipag-usap sa tao. Kasi magbi-business ako, kailangan ko rin yun, makipag-usap sa tao, di ba? So, kaya't ngayon pa lang habang nandito ako sa ibang bansa, tinitrain ko na yung sarili ko na kasi sooner or later, 'di ba, mawawala rin parents ko, 'di ba? Ako maiiwan mag-isa, paano na 'yan, 'di ba? Ano naman nangyayari sa akin 'yan? Kaya ngayon pa lang talaga sinasagad ko na talaga, parang fino-forge by fire ko na yung sarili ko dahil parang hindi na ako nabibigla kasi lahat naman mamamatay, 'di ba? Lahat naman mamamatay So, para hindi ka na mabigla, 'di ba? Alam mo na yung mga gagawin mo. Kaya nga sabi ko, although may papamana naman sa akin, pero hindi naman ganun kalaki 'yon. Tapos yung papamana, malay mo magbago na isip tong nanay ko, 'di ba? Ibenta. Kaya napilitan din ako kasi di talaga ako nagtatrust sa mga individual na tao. Itong payo ko lang sa inyo to Yung pamana,
Marami na rin ako nakita niyan na kuwari nagkasakit yung nanay at tatay, binenta lahat. So nasa na yung pamana. Kaya talaga sabi ko, pucha, mga tulog to mga to sabi kong ganun, hindi ako pwede umasa talaga. Kaya nga totoo yung sinasabi nila na trust nobody, di ba? Hindi ka magtatrust sa mga tao. Hindi ka magtatrust sa tao kahit pa kaibigan mo diyan, kapamilya mo, kamag-anak mo, kasi pwede ka throw under the bus niyan dahil nga nasa program pa rin yan na survival Alangan mga limited buhay niyan, di ba? Hindi kakasakit, hindi mamamatay, hindi kailangan ng pagkain or tubig, hindi kailangan ng damit para wag magkasakit, hindi kailangan ng bahay, di ba? Para may matirahan. Yun lang naman yun di ba? Kaya may betrayal na sinasabi, which is expected naman din talaga, ginagawa mo rin naman yan Diba nga sabi nga doon sa mga Machiavellian channel, pag pinapanood mo sila, pinapakinggan mo, huwag ka na mabigla, diba? Pagka binitray ka, may mga tao, nag-invest ako sa kanya, kasalanan mo, diba? Ba't ka nag-i-invest, diba? Dapat, yung mga ibibigay mo, kaya mo mawala, diba? Kuwari ako, nagbibigay ako ng mga bagay, tapos nanlilibre ako ng fast food, Jollibee, McDo, pucha, kaya ko mawala yun dahil hindi naman lalagpas na 100 yun or 150 lang naman di ba? Di ba? O, yun yung kaya mong kung magbibigay ka, yung walang bond na naghihingi ka ng kapalit, tapos parang kailangan mo pa ng reciprocation, di ba? Doon lang naman nagkakaroon ng attachment dahil doon sa mga kasi POV nga, Kifi. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo Kahit nga yung babaero, diba sinabi ko na sa inyo yung mga babaero, POV niyan, kipi. Tiyan mo yung mga kapitbahay kong pogi, diba? Putangin na, nakabuntis nga, nakareproduce. Nasaan na yung anak nila? Nasaan na yung babae, diba? Wala, hindi nila kasama. Diba nga sinabi ko na sa inyo yan, hindi na mahalaga yung pinagsamahan nyo, reminiscing, ng kabullshitan, yung past, hindi mahalaga yan. Pinagsamahan nyo, mahalaga kung kasama mo yan ngayon at may tulong sa'yo, may silbi. Kasi mahalaga lang ngayon ay na busy ka pa sa mga nakaraan mo nangyayari. Sweet namin dati, halikan pa kami, nagbebimbangan, na-attach ka lang dun, di ba? Tapos sabay, nasaan na ngayon, di ba? Wala, di mo kasama. Kaya nga hindi mahalaga yan Sinasabi ko na sa inyo, mamumulat na kayo ngayon. Mag-focus na lang talaga kayo sa sarili, lalo na yung pera na side. Dahil kailangan mo talaga yung pera na yan. Lalo na kung lalaki ka. Naku, madugo talaga sa lalaki po siya. Dami ko ng mga kabarkada na talaga, naghihirap talaga na walang pa ng bahay. Kasi nga, hindi inuna yung sarili, di ba? Meron akong kaibigan na nanahimik, di ba? Tapos ginawa na move ng babae o naki-reproduce nga siya. Hindi naman niya kasama yung yung babae ngayon, di ba? Iniwan pa sa kanya yung anak, tapos nagtatrabaho pa siya ngayon dahil sa anak niya. So nangyari, yung nanahimik niyang buhay, wala siyang inaalala dahil nag-reproduce siya. Mas iniwan pa siya ng babae, nagkaroon pa siya ng pasanin, di ba? Kaya kayo, yung mga nagme-message ng mga nag-approach na babae, hindi ko pinapatulan yan. Oo, pinapatulan ko, pero ititest mo yan. Usually nga, lumalagapak sila. Dinidispatch ako yung mga yan pagka hindi talaga sumusunod. Tsaka pag yung nagdi-demand, sabi pwede naman ako na mag-submit sa iyo pero doon tayo titira sa sa bahay ng ko. So isip ko, nako, nagdi-demand. Basta yung babae hindi shut up, ang daming sinasabi, ang daming plano, yan, hindi ganyan priority, hindi yan takot mawala ka. Tapos yung babae na yun, nakita ko rin dun sa sa Bumble ata or Tinder, 30 na siya ngayon, nandun pa rin, single pa rin, di ba? Yun yung nakafubo ko ng 3 buwan Siguro mga na-hit ko lang yun mga 5 beses or 4.
sa 3 buwan. Which is expected naman talaga kasi nga hindi mo naman pwedeng gawing consistent dahil hindi mo naman shota yan eh. Ibig sabihin, makikipag-date pa siya ng ibang lalaki, tapos gagamitin ka lang na pamparaos. Diba? Yun lang naman yun, diba? So, nakita ko siya ngayon, ganun pa rin. Single. Tingin ko, mas single na rin yun habang buhay. Pareho kami ng katayuan, pero may advantage pa rin ako. Pwede ako mag-approach eh. Diba? Pwede ako mag-approach din kung sino-sino gusto ko eh. Hindi na rin ako natatakot kung hindi ako nahihiya kahit pa sabihin mong 20 anyos yung babae or sabihin mo 19, di ba? Hindi ako nahihiya dyan kasi nga wala naman akong pakialam eh. Kung isipin ko yung sasabihin ng ibang tao, hindi mo may enjoy yung buhay mo, di ba? Hindi mo may enjoy. Lagi ka na nagbebend sa realidad ng ibang tao, wala naman silang pakialam sa'yo. Kaya naman sila may pakialam sa'yo dahil may makukuha pa sa'yo, di ba? Pero kung wala naman din pakialam sa'yo yan, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas maganda na lang talaga mag-focus sa sarili, lalo na yung money side na yan. Kaya nga yung mga unang nakita ko yun, yung mga nakabuntis. Kaya yung mga nakabuntis, di ba? Na mga mga kaklase ko nung high school, paycheck to paycheck. Di ba? Oo, may kasama nga sila, di ba? Sakit naman sa ulo, puro away yun, paycheck to paycheck eh. Mahirap na kasi makahon pagka may binubuhay ka na eh, di ba? Sabihin mo 3 ulo man yan or 2, di ba? Ganun pa rin. Pasanin pa rin yan. Babawasan yung oras mo yan, babawasan yung budget mo, babawasan yung energy mo. So yung bawat bawas na yon per ulo, lifespan mo yun, di ba? Although naubos pa rin naman talaga oras natin, pero hindi mo nabibigay sa sarili, di ba? Yun kasi yung nun eh. Hindi mo naman pwedeng i-abandon na yung bata, di ba? Di ba sabi nga hanggang 18, di ba? 18 years na bago mo pakawalan yan. Hindi mo pwedeng i-abandon na dahil nga underdeveloped pa yan, hindi pa mature, di ba? Hindi rin pwede makapagtrabaho yan dahil minor, di ba? Makakasuhan ka na as parents na child labor. No, di ba? So, bawat energy, bawat money nakakaltas sa'yo, bawat oras is nabibigay nga dun sa binubuhay mo. Kaya nga literal na meaning talaga pag nag-reproduce ka, patay ka na rin talaga eh. Kasi nga, yung lifespan mo, binigay mo na talaga sa sa offspring mo. Which is yun yung reincarnation mo, di ba? Yung sinasabi nila. Oh, yung lifespan mo, paano kung failure pa yan? Matigas ulo, di ba? Ngayon na, 23 na. Parang yung anak ng tatay ko, 30 plus na, o 14 na ngayon, umaasa pa rin sa tatay ko dati. Diba? Palaasa, wala rin pamilya at anak yun. Ngayon may girlfriend na ngayon, adik-adik din yun. Yun yung nabaril eh, yung nakwento ko sa inyo, diba? Nabaril siya kasi nga pinupormahan yung girlfriend ng police. Kaya nga doon ako namulat na ayaw ko talaga mang-agaw. Basta malaman ko na may boyfriend yung babae. Hindi ko na dinidiskarte yan. Pinapaubaya ako na sa beta simp yan. Sabi ko sa inyo na yan, tangin, ang dami-dami pang babae dyan eh. Pa ako makikipag-agawan dyan sa isang kifi na yan. Eh ngayon, focus mo na lang. Pera na lang talaga dahil dali-dali magbayad. 1.8 eh. Sa Telegram nga meron na nakita eh. 182 pops. Dami sa Mandaluyong din. Meron nga 1.5 eh. Na saktuhan lang. Although hindi naman sila maganda, saktuhan lang din. Pero wala namang pinagkaiba yan eh. Mahalaga, mapasok mo yung edits mo dun sa niya, kepyas niya, di ba? Tapos, ma-stimulate ka hanggang labasan ka. Yun lang naman yung purpose nun eh. Kaya, pagka namulat ka na sa ganito, hindi mo na priority yung itsura, basta maganda lang yung katawan, tapos malilibugan ka lang. Yun na lang priority mo sa babae. Hindi mo na gaanong priority na super ganda ng babae. Hindi mo na siya priority talaga.
priority mo na lang talaga yung ano, na mapasok yung edits mo, di ba? Kaya nga ako papatulang ko yung mga tigwa 1,000 plus eh. Ba't pa ako magbabayad ng 3K? Tangin na, di nakadalawang action pa sana ako nun. Diba? Parang simping pa rin yun pagka papatulan mo yung mga mamahalin, di ba? Pero depende na rin yan sa trip mo talaga. Kasi scarcity rin tsaka sa lugar mo, di ba? Kasi sa Metro Manila talaga, bargain talaga yun. Na yung tigwa 1K lang. Minsan nga mababa pa sa 1K eh. Yung mga bumabandera sa kalye, mababa pa sa 1K yan. Kasi ano na yan eh, everyday na nilang trabaho yan eh, para may makain talaga sila eh. Kasi kung hindi sila ano, hindi sila kakayod, 'di ba? Walang makakain, gutom maabutin. Yun lang naman yan eh, kaya ganun eh. Kaya yun. O sige na. 30 minutos. Peace.